Paglatag ng dilim ay wala nang makikitang tao na gumagala sa labas ng mga kabahayan sa Barrio Buslo. Iisa lang ang dahilan, laganap kasi ang mga kampo ng dilim doon. Kaiba sa mga komunidad, tila hati ang mga tao at kampon ng mga dilim sa pagkaari ng baryo. Kung ang araw ay para sa mga tao, ang gabi naman ay para sa mga kampon ng dilim. Minsan ay hindi maiiwasang gabihin sa pag-uwi sina Lolo Doming at ang 10 taong gulang nitong apong si JR. Kilalang mahusay na albularyo ang matanda at kung saan-saan ito nakakarating dahil sa panggagamot. Nang araw na yon ay isinama ni Lolo ang apo nang sunduin sa isang malayong lugar sa baryong iyon. Kung tawagin ang matanda ay si Lolo Doming. Bakas sa mukha ni JR ang matinding kaba. Lolo Doming, pakiramdam po, may nagmamasid sa atin. Kulubot na tinig ng bata na kumapit na mahigpit sa kanyang lolo. Naku, napakaduwag mo talaga bata ka. Singhal ni Lolo Doming. Bilisan mo ang lakad at malapit na maubos ang gaas ng ating lampara. Walang ano-ano ay bigla na lang may narinig silang mga pagaspas. Halos kumurap lang silang dalawa ay bigla na lang tumambad sa kanila ang isang mabangis na manananggal. Sinalakay sila nito. Bago pa man nakaiwas ay nadagit na nato si JR. Lo! Hilakbot na sigaw ng bata. Walang takot na mabilis na iwinasiwas ni Lolo Doming ang dalang benditadong latigo. Agad naman iyong pumulupot sa leeg ng manananggal. Pagkuwan ay mabilis na hinatak ng albularyo ang latigo. Pasubsob na bumagsak sa lupa ang manananggal. Walang humpay na pinaghagupit ni Lolo Doming ng latigo ang kampo ng dilim. Namilipit ito sa sakit nang makatsyempo ay lumipad patakas. JR, akin na ang sibat ko! Sigaw ng matanda. Heto po, Lo! Mabilis na inabot ni JR ang kawayang sibat sa lolo niya. Todo lakas na sinibat ni Lolo Doming ang manananggal na tumatakas. Sapul ito. Tusok ito sa likod. Natuhog ang puso bago tumagos sa dibdib ang sibat na kawayan. Bumagsak sa damuhan ang kampo ng dilim. Nagliyab. Tapos na ang paghahasik niya ng lagim sa baryo natin. Anang hinihingal na albularyo. Si Lolo Doming ang tagasugpo ng mga kampo ng dilim sa Barrio Buslo. Tagagamot din siya ng mga sakit na bunga ng kulam, laman lupa at engkanto. Nag-iisa sa buhay kaya lagi niya kasama ang kanyang apo na si JR. Ayaw ko nang sumama sa inyo, Lo. Anang nag-aalalang si JR habang naghahaponan. Natatakot ako. Baka kung mapano ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Lolo Doming. He! Mag-80 anyos na ako. Kailangan masanay ka na dahil ikaw ang papalit sa akin kapag ako ay nawala. Walang bayad ang panggagamot ni Lolo Doming. At halos lahat ng klase ng kampo ng dilim ay nakasagupaan na niya. Pero ang hindi niya makakalimutan ay ang naging sagupaan nila ni Roselia. Isang napakamakapangyarihan at napakabagsik na mangkukulam. Dati ay isang mabuting albularyo si Roselia. Walang bayad ang serbisyo sa panggagamot. Ang hangad lang talaga ay ang makatulong. Malabirhen ang maamong mukha ni Roselia. Walang mag-iisip na makagagawa ito ng masama. Ngunit nangyari ito na magpakasal sa iba ang kanyang pinakamamahal na nobyo. Binuhay ng kataksilan ng lalaki
ang walang pangalawang puot sa kanyang dibdib. Pinalakas niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsanib sa isang kulto na sumasamba kay Satanas. Ang unang naging biktima ng kanyang kasamaan ay ang babaeng naging kaagaw niya sa pag-ibig. Pinalaki niya ang tiyan nito hanggang sa parang bulkang sumabog. Malagim din ang kamatayang sinapit ng taksil niyang nobyo. Gumawa siya ng manikang kamukha nito, inorasyonan at pinukpok ang ulo. Kasabay niyon ay ang pagsambulat ng utak ng dati niyang nobyo. Bawat makursanadahan ni Roselia ay kinukulam niya hanggang sa mamatay. Tunay na naging maitim ang puso niya. Naggapos pa rin ng galit sa kabila ng pagkamatay ng nobyo at naging asawa nito. Nang lumaon ay ginawa na niyang hanap buhay ang pangkukulam. Nagpapabayad na siya sa malaking halaga sa mga may ibig magpakulam. Hanggang sa maging biktima ni Roselia ay isang malapit na kamag-anak ni Lolo Doming. Iyon ang naging daan upang sila ay magtuos. Sa isang lumang sementeryo, sila nagharap. Nanunuot sa buto ang lamig ng gabi. Kabilugan ng buwan, malakas na malakas ang kapangyarihan ni Roselia. Gurang ka na pala. Siguradong mahina na ang tuhod mo. Kutya ni Roselia kay Lolo Doming. Hindi nagsalita si Lolo Doming, pero inihanda ang sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Roselia. Ay pinabangon nito sa hukay ang mga bangkay na nakalibing sa sementeryong iyon. Namumutla ka sa takot, tanda. Kantsaw ni Roselia na may karugtong na halakak. Sa pagkakatayo'y lumutang sa ere si Roselia. Lampas tao ang taas. Makapangyarihan ang tinig na naguutos sa nangabuhay na mga bangkay. Kutayin ang lukhubang iyan. Sumugod ang naaagnas na mga bangkay. Hindi sila tipikal na mababagal na mga zombie. Mabibilis ang mga ito. Sobrang bilis. Napaatras si Lolo Doming. Pero sa naatrasan niya ay biglang may kamay na lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Nahawakan ang paa ni Lolo Doming. Napadapang bumagsak ang matanda. Sa kinabagsakan ng albularyo ay may pumangon na bangkay. Sinunggapan siya nito. Kasunod niyon ay dinumog si Lolo ng mga zombies na inutusan ni Roselia. Lumapat sa muka at katawan ng albularyo ang mga nabubulok na balat, laman at dugo ng mga bangkay na nabuhay. At ang umaalingaso na baho ng mga ito ay halos ikapugto ng kanyang hininga. Malakas si Lolo Doming sa kabila ng edad nito. Nanlaban siya. Bagsak ang bawat tamaan ng malakas niyang suntok. Nagawa niyang hugutin ang benditadong kulok. Hinalihaw niya ng mga taga ang mga zombie hanggang sa magapi niya lahat ang mga ito. Sarkastikong humalakhak at pumalakpak si Roselia. Magaling, magaling, magaling. Matibay pa nga pala ang mga tuhod mong matanda ka. Humalakhak pa ang mangkukulam. Mas malakas, mas nakapangingilabot. Patuloy lang sa paghalakhak
si Roselia. Umaagos ang dugo sa bibig hanggang sa bumubulwak. Bigla itong huminto sa paghalakhak. Tumalim ng husto ang mukha. Napadda sa paghinga ang matandang albularyo. Naramdaman niyang may gagawin pang mas kakimpal-kimpal si Roselia. Ano nga't bigla siyang sinukahan ito ng dugo. Lapnos ang katawan ni Lolo Doming. Napakainit ng malapot at mabahong dugong iyon. Namimilipit sa sakit ang albularyo. Muling humalakhak si Roselia. Siyang-siya sa nakikitang paghihirap ng pobreng matanda. Maya-maya'y umikot ang ulo ng mangkukulam. Marahan na biglang bumilis, bigla ring huminto. Upang kaya pala ay katawan naman pala nito ang iikot, mabilis, pabilis ng pabilis, hanggang sa magmistulang ipo-ipo ang umiikot nitong katawan. Kung anuman ang mas kagimbal-gimbal niyang binabalak na gagawin, ay hindi na hinantay pa ni Lolo Doming na maisakatuparan niya ito. Mabilis niyang hinubad sa leeg ang medalyong Haring Agimat. At dalawang kamay na itinaas at itinuro sa langit. Diyos ko! Diyos ko! Huwag niyo pong ipahintulot na maghari ang itim na kapangyarihan na alagad ng impyernong ito. Tulungan niyo po akong magapi siya. Sukat nooy biglang gumuhit ang matalim na kidlat sa langit. Tumama ang kidlat sa Haring Agimat. Tumalbog iyon ng gagalit na sumapol kay Roselia. Natupok ang mangkukulam, ngunit nanatiling buhay at nakatindig sa ere. Sumuka ng dugo. Kasunod, isinuka ang bituka. Pagkuway, puso, baga, atay at ang iba pang laman loob. Humulas ang laman ni Roselia na agnas para kandilang natutunaw. Lumuwa ang mga mata. Dumulas pababa sa magkabilang pisngi. Bumaha sa lupa ang malapot na likido ng katawan ni Roselia hanggang sa nagpatakan ang pira-pirasong laman, hanggang sa huli naging kalansay na lang si Roselia na nakatindig sa ere. Maya-maya lang ay bumaksak na ito sa lupa. Nagkahiwa-hiwalay ang mga buto, parang pasong nabasag. Nakangiting tumingala si Lolo Doming. Maraming salamat po, Diyos ko. Pagkatapos ng gabing iyon ay napakaraming taon na ang mga lumipas. Ganap ng binata si JR at si Lolo Doming unti-unti nang hinihila ng kamatayan. Gusto ko nang magpahinga, Apo. Hirap na ako, JR. Sabi ng nakaratay na albularyo. Panahon na para iwan na kita. Hinawakan ni JR ang kamay ng lolo. Ito lang ang tangi niyang kamag-anak na hindi madaling tanggapin na iiwan na siya nito. Ipinamana na matanda ang Haring Agimat sa apo. Ipagpatuloy mo ang aking nasimulan, JR. Pagkatapos tanggapin ni JR ang Haring Agimat ay nalagutan na ito ng hininga. Lahat ng taga-baryo ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang tagapagtanggol. Ganun pa man, umaasa sila na ang apong si JR ang hahalili rito. Ipinagpatuloy nga ni JR
ang panggagamot. Pero iba siya kay Lolo Doming. Nagpapabayad siya ng malaking halaga. Ang sinisingil niya sa mga nagpapagamot. Ayaw kong matulad kay Lolo Doming. Namatay siyang kumukulo ang sikmura. Ani JR habang nagbibilang ng napakaraming pera. Naranasan ni JR ang magkaroon ng napakaraming pera at lalo siyang naging kahaman. Alam niya na dahil sa hawak na kapangyarihan ay hindi na siya maaaring basta mamatay. Maaari niyang maggamit ang bertud para lalo siyang magkapera at yumaman. Nitong huli naisip niya na manghold up ng bangko. Palibhasa ay may kapangyarihan, naging madali kay JR ang paggawa ng kasamaan. Lumakas ang loob niya sa pang-hold up dahil baliwala ang anumang pagbabantay ng mga autoridad. Tigil! Sigaw ng isa sa mga pulis na tumutugis sa maskuradong si JR habang dala ang isang malaking bag na puno ng salapi habang tumatakas. Kahit barilin niyo ako, hindi ako titigil, mga buwang. Malakas na halakhak ng binata. Isang pulis ang napikon at pinagbabaril si JR. Nagtalbugan lang sa katawan niya ang mga bala dahil sa suot na haring agimat at mabilis siyang nakatakas. Tuwang-tuwa si JR sa resulta ng kasamaan. Halos ipaligo niya sa sarili ang salapi. Mayaman na ako. Aniyang may malutong na halakhak sa dulo. Maraming beses pang nagnakaw sa bangko si JR dahil doon ay nakapagpatayo siya na napakalaking bahay. Sunod-sunod ang luho ng lalaki. Pero ni minsan ay hindi siya kumuha na makakasama. Alam niyang mas makakabuti kung mag-iisa siya na mamumuhay. Palibhasa ay maraming salapi na gumon si JR sa lahat ng klase ng bisyo. Isang mahalagang bagay ang nakalimutan niya. Nakalimutan na niyang pakainin ng dasal ang haring agimat. Kung pagmamasdan ang imaheng nakaukit sa haring agimat, mapapansing galit ang dating nakangiting mukha nito. Isang gabi, galing sa pagliliwaliw, ay hindi napansin ni JR ang isang kampo ng dilim sa bubong ng malaking bahay. Naghihintay sa kanya ang mga kapre, tikbalang, manananggal at mga tiyanak. Pinamumunuan ang mga ito ni Roselia. Muling nabuhay si Roselia dahil sa wala ng lakas ang kumukontrol sa kanya mula sa haring agimat. Pasado 12:00 na pala, ani JR habang papasok sa kanyang silid. Napatda si JR at ganun na lang ang pagkagimbal niya sa nasaksihan sa loob na silid. Ang kampo ng dilim sa bubong ng mansyon ni JR ngayon ay nasa loob na ng kwarto. Maniningil kami, JR. Nakangising sabi ni Roselia. Hindi kami papayag na hindi kami makaganti. Tumawa lang si JR. Inilabas ang suot na medalyon. Tingnan ko lang kung obra kayo sa haring agimat ko. Humalakhak na malakas si Roselia. Wala nang pisayan, JR. Tigalgal si JR. Naalala niyang ilang Biyernes na nga palang hindi niya napapakain na dasal ang haring agimat. Tatakbo sana siyang palabas ng silid, pero kusang sumarado ang pinto. Kaming lahat ay ginapi ng iyong lolo. Nagbabalik kami para gumanti. Ani Roselia.
Nakabalik lang ang mga kampo ng dilim dahil wala ng bisa ang Haring Agimat. Malas mo, JR, dahil ikaw ang may hawak ng Haring Agimat na wala ng silbi. Dagdag pa ni Roselia na pagkuway, tinusok na matulis na kuko ang isang mata ni JR. Napasigaw si JR sa sakit na nararamdaman. Tanggal ang eyeball niya, nakatuhog sa kuko ni Roselia. Tinirhan kita ng isa pang mata para mamalas mo ang malagi mong sasapitin. Nakanising sambit ng leader ng mga zombie. Hinubara ng mga tiyanak si JR pagkuway. Hinawakan siya ng 2 kapre at tikbalang sa magkabilang kamay. Hiniwa ni Roselia ng matulis na kuko ang tiyan ni JR. Umalagwa ang bituka. Naputol ang mga kamay ni JR nang sabay hilahin ng kapre at tikbalang. Umatake ang mga tiyanak at manananggal. Nilapa ng buhay si JR. Gutay-gutay si JR ng tantanan ng mga kampo ng dilim. Walang pangalawang lagim ang sinapit niya nang dahil sa pang-aabuso at pagpapabaya sa kapangyarihan ng Haring